lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa ganas, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po aming ginagalma, Pastor, End Time Prophet, beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapos natin sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal pa ikaw po maglagay, mga tagad dapat bigkasin, buksan pa ang unaw at kisipan ng bawat na pakinig, ikaw po aming tayong inaasahan, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida, the End Time Prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, at sa ating beloved Kuya Mart, beloved May, sa mga beloved children, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. At ang ating tatalakayin, mga minamahal na sa ating pong monitor, God's best enables our best. God's best enables our best. Medyo mahaba, mga minamahal, pero yan ang ating kailangan. Sa Tagalog yan, ang ibig sabihin, ang pinakamahusay, yung sinasabing God's best. Enables, ang ibig sabihin, ay nagbibigay daan sa ating makakaya. Yun yung sinasabing our best. God's best enables our best. Ang ibig sabihin, ang pinakamahusay ng Diyos ay magbibigay daan sa ating makakaya. O, yan yung ating title. Ulitin ko lang, ang pinakamahusay ng Diyos, yung sinasabing God's best, ay nagbibigay daan sa ating makakaya. Yan po ang ating tatalakayin. Basahin po natin ang ating teksto, kindly sa ating beloved Bible readers. Sa mga awit, 145, talatay 19, ganito po ang pagkasulat. Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Amen. Tapos na po ba? Binasa natin 20. Hindi natin naisulat yung verse 20. Kindly, pakilagay yung ating verse 20. Sa 20, iingatan ng Panginoon ang lahat nagsiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masasama ay lilipulin niya. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. God's best enables our best, o ang pinakamahusay ng Diyos ay nagbibigay daan sa ating makakaya. Ano ba yung pinakamahusay ng Diyos? Ang sabi, mga minamahal, sa ating nabasa, tutuparin niya ang nasa ng may takot sa Kanya. Yung sinasabing best ng ating mahal na Panginoon, sinasabing mahusay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kapag may takot ka sa Diyos, ang iyong kakayanan ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ang sabi, yung pinaka-the best na meron ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Ang sabi, yung nasa mo, yung gusto mong mangyari, dahil ang kakayanan mo'y matakot sa Diyos, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon yung ninanasa ng iyong puso, yung kailangan mo. Kaya ang sabi ng verse 20, mga minamahal, yung God's best, ang sabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Kaya kung ang kakayanan mo'y ibigin ng Diyos, matapos mong magkaroon ng kakayanang matakot sa Kanya, at iniibig mo siya, mga minamahal,
yung pinakamahusay na meron ng Diyos ay ibibigay niya sa iyo, ang sabi, iingatan ka niya. Samantalang ang lahat na masama ay kanyang lilipunin. Yun ang malaking pagkakaiba, mga minamahal, ng taong naglilingkod sa Diyos at taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong mabuhay na masama, well, that is your choice. Pero wala sa iyo, mga minamahal, yung sinasabing God's best. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Yung kaaway ng Diyos, meron siyang ibibigay sa iyo. Sa kasamaan mo, sa pagtalikod mo sa mahal na Panginoon, o ayaw mong paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, in a little time, sa maikling panahon, may ibibigay sa iyo ang kaaway ng Diyos. Pasasayahin ka niya sa bagay na meron sa sanlibutan. But that is not the best. Hanggang doon lang yon, in just a little time, sasaya ka, magagawa mo ang gusto mong gawin, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa sa last praise, dahil sa kasamaan mo, lilipulin ka ng ating mahal na Panginoon. Wala kang tatanggaping mahusay na bagay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang kakayanan mo ay gumawa ng kasamaan. Ang sabi, paglipol naman ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Papaano mangyayari? Maaring magkaroon ka ng karamdamang walang kagalingan, maghirap ang buhay mo, o sabihin natin, ikaw ay nasa tinatawag na kahirapang walang katapusan hanggang sa pagpikit ng iyong mata. Yung bang sinasabi ko, yung nangyayari sa tao sa libutan, nangyayari, mga minamahal. Kaya sinasabi natin, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Nang mapakinggan natin ang pangangaral ng ating beloved honorable parents in the Lord at dumating ang panahon ng pagtawag ng ating mahal na Panginoon, yung ating hindi magandang kalagayan ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dati tayong walang takot sa Diyos, pero meron tayong takot na magutom. Dati tayong walang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, pero meron tayong pag-ibig sa ating sariling gumawa ng kasalanan, matpunuan lang o matugunan lang ang ating pangailangan. Pero nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, nabaligtad ang lahat. Nagkaroon na tayo ng takot sa Diyos, ano man ang mangyari. Ang ating aim, ang ating layunin, walang talikurang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, nagkaroon na tayo ng pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Nakilala na natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating layunin, yung ating aim, mga minamahal, ay ibigin ang Diyos. Kaya naman yung pinakamahusay na ating kaya ay ibinigay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ngayon yung ating napapakinggan na sinasabing, tayo dati mahirap lamang, tayo dati walang tahanan, mga minamahal. Ngayon, hindi natin alam kung saan tayo titira. Di ba napakinggan natin mga panaginip na mga patotoo? Nasa kahirapan, mga minamahal, hindi alam ano kakainin sa susunod na sandali. Pero ngayon, mga minamahal, isa lang ang lumalabas sa ating mga labi, yung sinasabing pinakamahusay na binigay ng Diyos sa atin, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Makaramdaman natin walang kagalingan. Ang ketong kung walang kagalingan, mga minamahal, mula ng pinagaling ng mahal na Panginoon hanggang ngayon, by faith na hanggang rapture, yung pinaka-best ng mahal na Panginoon nasa atin, kagalingang mananatili hanggang sa kanyang pagbabalik at manahin natin ang sinasabing buhay na walang hanggan. Kaya pagkatapos ng sinasabing God's best, mga minamahal, meron tayong sinasabing something new. Yun yung ibig sabihin, nagbago na ang lahat sa atin. Ang ating kapaligiran, ang ating kalagayan, ang ating katayuan, ang ating patutunguhan. Noon ang ating patutunguhan, sinasabi lang natin na may langit at gusto natin sa langit, pero mga minawal, without assurance, wala sinasabing kasiguraduhan na pupunta tayo sa langit. Ang alam lang natin, mga minawal, pag pumunta ka sa sementeryo, nakalagay doon, RIP. Ang ibig sabihin, rest in peace. Sino ang nagpahinga? Yung ating katawang lupa. Saan nagpahinga? Sa karamdaman. Saan nagpahinga? Sa kagutuman at problema ng sanlibutan ito. Pero yung ating kaluluwa, ang katotohanan, ay nasa kahirapan, nasa impyerno. Bakit? Dahil wala naman tayong kasiguraduhan sa langit tayo pupunta. Kaya pagkatapos ibigay ng Diyos ang pinakamahusay, mga minamahal,
na sinasabing ito'y nagbigang daan sa ating makaya, ang sabi nagkaroon ng sinasabing na something new. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng something new ay isang bagay na nabago. Ano isang bagay na nabago? Basa, kindly. Dito po sa aklat ng Isaias Kapitulo 60, ang versikulo po ay 20. Ang iyong araw ay hindi na lulubog, o ang iyong mang buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala sinasabing something new, mga minamahal, o isang bagay na nabago. Sabi ng ating nabasa, ito isang bagay na nabago dahil ang araw daw natin o ang ating buwan ay hindi na lulubog pa. Ang ibig sabihin, wala na tayo ngayon sa tinatawag na kalagayan ng kadiliman. Dati nasa kadiliman tayo, gusto natin ng liwanag, babalik at babalik tayo sa kadiliman dahil ang hinahanap ng ating espiritu ay yung kasalanang ginagawa sa sanlibutan. Kahit ayaw natin ng kasalanan, yun ang ating nagagawa dahil tayo nasa kadiliman. Kahit araw pa, mainit ang araw, yung ating kalagayan ay nasa kadiliman ng kasalanan. Nasa rehas tayo ng kasalanan na may bungang karamdaman at walang katiyakan saan pupunta ang ating mga kaluluwa. Pero sabi ng ating nabasa, ang isang bagay na nabago. Sabi ng verse 20, ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. Isang bagay na nabago. Ito ang pinakamahusay na binigay ng Diyos sa daan na iyong makakaya. Ang sabi, ang Diyos ngayon ay iyong naging liwanag. Ang sabi ng last place, mga minamahal, at ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Tapos na ang pag-iyak mo. Noon, iyak tayo ng iyak, walang katuturan, mga minamahal. Tanong tayo ng tanong, bakit ganito ang ating kapalaran? Kagaya ko, tanong ako ng tanong. Sa dami-dami ng tao, ako pang nagkaroon ng ketong. Sa dami-dami ng taong nangarap, bakit pagkatapos kong mag-aral, akala ko, yun na ang simula ng isang magandang buhay. Nasira ang lahat ng aking plano, mga minamahal. Kaya yung kahirapan, lalong nagdagdagan ng kahirapan at pagtangis na walang katapusan at walang katiyakan. Kailan natapos ang aking pagtangis nang makilala ko na ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo? Kailan nawala ang aking kadiliman nang makilala ko na ang ating mahal na Panginoon? Ganun sa ating buhay. Ito yung sinasabing something new. Pagkatapos ibigay ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo. Ang sabi, binago niya ang lahat. Kung noon ikaw ay umiiyak sa kahirapan mo, umiiyak ka sa sakit ng iyong karamdaman, umiiyak ka sa problema mo, walang kalutasan, ang sabi, ngayon, tapos na ang araw ng iyong pagtangis, umiiyak ka sa matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi basta-basta ang pagbuhos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagbuhos ng presensya ng ating mahal na Panginoon, yan ang sinasabi, mga minamahal, na liwanag ng ating mahal na Panginoon. Gusto kang tabunan ng kadiliman. Gusto ng kaaway ng Diyos, tabunan ka ng karamdaman ng problema at kahirapan. Gustong tabunan ng kaaway ng Diyos, ang pananampalataya mo ay kunin at ilagay ka muli sa kadiliman. Pero ang sabi, nasa liwanag ka na. Ang Diyos mismo na makapangyarihan, siya ang liwanag mo. Kaya tapos na ang araw ng iyong pagtangis. Kung tumangis man tayo ngayon, hindi tayo umiyak dahil sa kalungkutan o ano pa mang dahilan. Umiiyak tayo sa tamis at banal na presensya ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Yan ay sinasabing something new. At pagkatapos niyan, mga minamahal, meron sinasabing undeniable purpose. Undeniable purpose. Ang ibig sabihin, isang hindi maikakaila na layunin. Kaya nga ginawang bago ng Diyos ang lahat para sa atin. Dahil meron siyang tinatawag na isang hindi maikakailang layunin. Merong layunin ng Diyos para sa atin. Hindi tayo nandito, mga minal, kagaya ng iba, naging Kristiyano lamang. Dahil nayaya, nagbalas siya ng banal na kasulatan, mga minamahal, iba ang ating pagiging Kristiyano. Ang sabi, ito'y hindi maikakaila na layunin ng Diyos. Bakit tayo ngayon narito?
Dahil pwede naman tayong mamatay noon kagaya ng iba, hindi ba? Namatay na hindi nakakilala sa Diyos. Ang iba naghirap na hindi nakakilala sa Diyos, pero tapos na ang lahat ng yan. Binago rin ng Diyos upang sa atin ay hindi maikala o makilala sa atin ang sinasabing mabuting layunin ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ano yon? Basa. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talatay 2. Ito po ang nakasulat. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pa lang sinasabing an undenial purpose. Ibig sabihin, mga minamahal, isang hindi maikakalang layunin. May layunin pala sa atin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang iba, mga minamahal, ang lahat ng layunin nila sinatawag na worldly pleasure. Ibig sabihin, nasa tinatawag na kalayawan ng sanglibutan ito, iyan ang kanilang layunin. Pero ang Diyos merong layunin sa atin. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, para maunawaan mo kung ano ang layunin ng Diyos sa'yo, ang sabi, huwag kang sumang-ayon sa sanglibutang ito. Ang gagawin mo bilang anak ng Diyos dahil merong pinakamahusay na layunin ang Diyos sa'yo, ibinigay sa daan na higit pa sa iyong makakaya. Ang sabi, mag-iba kayo ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung palang hindi pag-ayon sa sanlibutan, mga minamahal. Tingnan nyo sa sanlibutan, anong meron? Nag-concert. Hindi ba? Halos 2 linggo. 2 Sabado, 2 linggo. Magkano, mga minamahal, ang bayad doon sa front? 15,000. Pero, puno yun, mga minamahal. Hanggang sa upper box, puno ha. 15,000 yung nasa unahan, mga minamahal. Pero puno. Nagbayad ng 15,000, kung ang pumunta ron ay may karamdaman, uuwi pa rin may karamdaman yun. Napakinggan niya lang yung kanyang paboritong singer, mga minamahal. Hindi ba? Napakinggan niya lang, mga minamahal. Ang tanong, mga minamahal, anong magandang layunin doon? Pinasaya lang nila ang kanilang sarili sa mga bagay na nasa libutan, sinasabing worldly pleasure o kasiyahang pansilibutan. Pinasaya lang nila yung kanilang sarili, mga minamahal. Balita ko pa nga, pati parking, 150, mga minamahal. Samantalang dito, yung parking natin, cash ang nagbabayad. Pumbar kayo kahit saan, o cash nagbabayad. Hindi ba? Pagpasok nyo rito, walang 15,000 kayong babayaran, libre lang. Papasok kayo rito ang may karamdaman, pag seryoso kayong nakinig at karoon ng pananampalataya, paglabas nyo dyan, wala na kayong karamdaman. Hindi ba? Mainit na mainit sa bahay nyo, pagpasok nyo rito, 16 na pala yung aircon natin. Malamig na. Kaya lang, hindi natin maintindihan ano talaga gusto ng Kristiyano, sabi nung isa. Brad, buksan yung ceiling fan, mainit kasi. Ayoko magpaypay. Sabi ng Marisa, binuksan na. Brad, giniginaw ako. Patayin yan. Ano ba gagawin namin sa inyo? Siguro maganda maglagay tayo ng division dito. Lahat ng ginawin sa banda rito. Yung ginawin sa banda rito, ito na bubuksan natin. Yung aircon natin dito, makakatipid tayo sa kuryente niyan. Yung gusto naman mainit, dito kayo. Ceiling pa lang ang nasa inyo. Gusto nyo ba lagyan natin ng division dito? Kasi nahihirapan yung maintenance natin, yung maintenance personnel natin, nagsumbong sa akin. Kuya, hindi ko maintindihan yung kapatiran. Sabi nung isa, buksan daw yung ceiling fan kasi nainitan siya. Nung binuksan na, sabi naman isa, Brad, patayin mo yan, giniginawa ko. Hindi natin maintindihan. Pati mahal na pwede, naguguluhan sa inyo, di ba? Hindi malaman Mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Ngayon, magaling na. Hindi naman naglingkod sa Diyos. Mahal na Panginoon, ipasa mo lang ako sa board exam. Magpapagamit ako sa gawain mo. Pasadong-pasado na. Wala naman sa gawain ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, magpapagamit ako sa iyo.
Nasaan ba yung pagpapagamit natin, mga minamahal? Wala eh. Sabi ng ating nabasa, kinakailangan magbago tayo ng pag-iisip para maunawaan natin kung ano ang totoong kalooban, layunin ng Diyos para sa atin. Kaya pag binago natin yung pag-iisip natin, mga minamahal, straight ahead, yun ang ating lakad without turning back. Hindi tayo lumilingon, walang lingunan. Kahit ano ang mangyari, mga minamahal, malalaman natin kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyo. Ano ang layunin ng Diyos para sa iyo? Yun yung ating titulo na sinasabing ang pinakamahusay ng Diyos ay nagbibigay daan sa ating kakayanan. Yung kakayanan mo, lalo pang gagawing the best yan ng mahal na Panginoon, dadagdagan pa ang karunungan mo. At kung gusto mong ipagamit ang karunungan mo para sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo kang gagamitin ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Pero may rules, mga minamahal. Kagaya dito. Di ba pinagpala tayo rito, mga minamahal? Bakit tayo pinagpala? Sabi ko nga sa inyo, bumabagyo na, hindi pa natin nararamdaman. Di ba? At pagkatapos, itinaas natin ito, mga minamahal, ng 0.50 meter from NLEX. Ibig sabihin, baha na dyan sa paligid, tayo nakalutang pa. Yun ang ating kalagayan, mga minamahal. O hindi na tayo, kagaya doon, tawid tayo ng tawid sa tulay, mga minamahal. Nasa loob ka na ng bahay-sambahan, merong pagtubig, kasama natin yung ahas, palangoy-langoy pa. Hindi ba? Tabi tayo ng creek, napakabaho. Hindi ba? Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Nandito na tayo ngayon. Ito yung the best ng mahal na Panginoon. Kaya lang, di na tayo ng mahal na Panginoon dito, meron tayong kapitbahay. May mga naunang subdivision sa atin. Nandiyan ba yung ating mga instrumentalist? Nakikinig ba sila? Narinig niyo yung sinabi ko? Ano yung sinabi ko? Meron tayong kapitbahay, may subdivision. Di ba? At tuwang-tuwa sila nung tayo mapunta rito, ang Jesus Miracle Cuisine. Yung isang tindahan dyan, ang sabi nila, magsasarado na sila, walang customer. Eksakto naman, lumipat tayo rito. Biglang sumigla yung kanilang tindahan. Yung kabuhayan sa T. Mendoza Street ay naging masigla. Bakit? Kasi ibang kapatiran nagsipaglipatan dito sa saog, mga minamahal. O di nagkaroon ng mga umuupa sa mga apartment. Hindi nyo, paglabas mo ng gate, tindahan na. Hanggang doon sa dulo, di ba, tindahan. Sumigla ang kanilang kabuhayan. So natutuwa sila. Pero nakikiusap sila sa atin, sana naman yung sound natin minimal. Ibig sabihin, tone down. Lalo na kapag overnight prayer. Napakasaya ng ating overnight prayer. Muli sumigla yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon na kumpleto na. Ayon sa itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Na kumpleto na. Bakit? Meron na tayong overnight prayer. O nakikiusap yung ating makapitbahay. Kaya pag tumugtog tayo, dapat yung tugtog natin hanggang dito lang. Tayo, gusto natin yung tugtog natin, purihin ng Diyos. Sila naman gusto nilang matulog. O karapatan nila yon. Hindi ba? Bigyan natin sila ng karapatan, binibigay naman nila sa atin yung ating karapatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ano daw ang ating Diyos? Ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Our God is not a God of confusion, but of order. Nasa kaayusan ang lahat ng bagay. Pag nasa kaayusan, ang sabi, kung ang tugtugan sa sanlibutan, mga minamahal, ay nakaka-istorbo, karaoke doon, karaoke dito, dapat yung tugtugan natin nagiging pagpapala sa ating mga kapitbahay. Dapat ganon. Naintindihan natin yon sa mga tumutugtog. Titingnan natin sa Biyernes, ha? Kaya nagbigay tayo ng halimbawa, sinuspindi ko yung isa nilang kasama. Nagreklamo yung ating kapitbahay, hindi ba? Ganun din sa atin, mga minamahal. Pagdaan nyo dyan, baka dyan kayo nagsisigawan sa kalsada. Di ba? Pagdaan natin dyan, ano narinig sa ating mga labi? Praise the Lord. Beloved sister, praise the Lord. Beloved mother, praise the Lord. Hindi pagdaan natin dyan, Brad, yung utang mo 3 linggo na yun, Sabi ng mga kapitbahay natin, talaga naman yung taga-Jesus Miracle Crusade, international nga. Hindi ba? Dapat yung narinig sa atin, mga minamahal, yung pakakapagbigay luwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Kasi nasabing ang layunin ng Diyos sa atin, mga minamahal,
Yung sinasabing an undeniable purpose ay huwag kang sumang-ayon sa sanlibutan para maunawaan mo kung ano ang lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya pag naunawaan natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na wonderfully made. Wonderfully made, ang ibig sabihin, mga minamahal, kahangahangang paggawa o kahangahangang ginawa. Yan ay para sa atin. Ginawa tayo ng Diyos, kahanga-hanga. Hindi para mapintasan, kundi para magbigay luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basa. Dito po sa aklat ng awit, 139, versikulo 14, talon sa 18. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang mo ko, nakilakilabot at kagilagilalas na iyong mga gawa, at nalalaman mabuti ang aking kaluluwa sa 18. At aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa sa buhangin. Pagkat ako'y magigising lagi, nasa iyo ako. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kapitulo 7, versikulo 15. Ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala sa iyong iuhulog sa iyong masamang sakit sa Ehipsyo. Na iyong nalalaman, kundi na iuhulog niya ang lahat na napopuot sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Wonderfully made, ang ibig sabihin kahangahangang ginawa. Tayo yun. Nilikha tayo ng Diyos, mga minamahal, wonderfully o kahanga-hanga, kagilagilalas. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tayo daw ay dapat magpasalamat, tayo'y nilalang na kagilagilalas. Na pagkagising natin sa umaga, ang kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa pagtulog mo sa gabi, paggising mo sa umaga, mga minamahal, ramdam mo, kasama mo ang Diyos dahil ang Diyos na makapangyarihan, nilikha ka, ginawa kang kagilagilalas ng ating mahal na Panginoon. Paano natin mapapatunay ang nilikha tayong kagilagilalas, mga minamahal? Ang bagay na ito hinahanap ng marami sa sanlibutan pero hindi nila makamtan. Hanggang kamatayan, hindi nila makamtan. Anong patunay? Ginawa tayong kagilagilalas, ang sabi ng verse 15 ng Deuteronomy chapter 7, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ilalagay na inihulog niya na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi iuhulog niya sa lahat ng napopuot sa iyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kagilagilas palang pagkagawa sa atin dahil sabi ng ating nabasa, ilalayo sa iyo ng Diyos ang lahat ng sakit. Lahat ng inuhulog niya sa Ehipto na nalalaman mo, ilalayo niya sa iyo. Subalit, yung nagagalit sa iyo, yung sakit na ilalayo sa iyo ng Diyos, ay ilalagay niya sa lahat ng napupuot sa iyo. O, paano tayo nilikha? Kagilagilalas. Walang pwedeng lumaban sa iyo. Walang pwedeng magalit sa iyo. Habang nasa katwiran ka, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, on fire ka. Paglingkuran ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, walang pwedeng magalit sa iyo. Lahat ng magagalit sa iyo, yung inaliyong sakit sa iyo ng Diyos, iuhulog niya sa lahat ng nagagalit sa iyo. Anong tawag dyan? Wonderful works of God. Yan ay mga sinasabing kahangahangang gawa ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Dahil ginawa kanyang kahanga-hanga, gagawa siya ng mga kahangahangang bagay sa iyo. Magtataka yung nagagalit sa'yo. Bakit yung nagagalit sa'yo? Habang nagagalit siya sa'yo, palusog ka ng palusog. Siya naman, pahina ng pahina. Wala kang karamdaman. Siya naman, punong-puno na karamdaman. Ikaw ay nasa kasaganan, siya naman ay nasa kahirapan. Bakit? Dahil lahat ng sakit na dapat ay nasa iyo, inilagay ng Diyos sa nakikipag-away sa iyo. Sinasabing tayo ginawang kagilagilalas, kamangha-mangha ng ating mahal na Panginoon. Sa ganitong kalagayan, mga minamahal, iisipin mo ba ang talikuran ng ating mahal na Panginoon? Pag tinalikuran mo ang ating mahal na Panginoon, diyan natutuwa ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil yung karamdamang ayaw ilagay sa iyo ng Diyos, ang maglalagay niyan yung kaaway ng Diyos hanggang kamatayan. Kaya nga mayroong inabutan ng kamatayan, hindi na nakabawi, mga minamahal.
Dahil habang ang Diyos ay naglalayo ng karamdaman sa iyo, nasa iyo ang kalusugan. Pero pag umalis ka sa Diyos, wala ng Diyos na mag-aalis ng karamdaman mo. Pero may kaaway ng Diyos na maglalagay ng karamdaman sa iyo. Naunawaan niyo yun? Kaya ang sabi, finally mga minamahal, meron tayong sinasabing o tinatawag na true stability. Habang tayo ay nasa pinakamahusay na daan na inilagay ng Diyos na ating makakaya, meron tayong tinatawag na true stability, ibig sabihin, tunay na katatagan. Nasa atin ang tinatawag na tunay na katatagan. Ano man ang mangyari, matatag ka. Wala kang talikuran sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, anumang trials, mga minamahal, trials lang yan. Hindi kayang magdala sa atin sa impyerno. Pero pag napagtunggupayan mo, yung tagumpay na meron ka, yan ang ticket mo papunta naman sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya merong tinatawag na true stability o tunay na katatagan. Last verse, basa, paghanda ating magpawit, mga manugtong. Dito po sa Mateo 7, talatay 24 at 25, ganito po ang pagkasulat. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. True stability. Hindi peke yung ating pagiging matatag, kundi ito'y totoo. Nakatayo tayo, mga minamahal, sa isang matibay na bato. Sabi ng ating nabasa, dahil dinilig mo ang salita ng Diyos. Dinilig mo at ginawa mo ang salita ng Diyos, yung sinasabing pinakamahusay na daan na ibibigay sa iyo ng Diyos, ayon sa iyong makakaya, para sa iyo yan. Ibibigay ng mahal na Panginoon at ikaw ay nasa tinatawag na tunay na katatagan. Dahil dinilig mo ang salita ng Diyos, ginawa mo ang salita ng Diyos, ikaw ay kagaya ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan. Dahil ang iyong bahay ay nasa ibabaw ng batuhan, mga minamahal, ang sabi, dumating man ang bagyo, dumating man ang ulan, mananatili kang nakatayo. Dahil ikaw ay nakatungtong sa tunay na bato. Stone ay walang ibang ating pinakamamahal na Jesucristo, nakatayo ka sa ating mahal na Panginoon. Hawak ka ng ating mahal na Panginoon. Anumang yanig ng kaaway, mananatili kang nakatayo dahil meron kang tinatawag na God's best. Nasa iyo ang pinakamahusay na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Ito'y daan na ating makakaya. Tayong lahat ay tumayo.